Mga kapatid, magandang hapon. Ito yung problema kapag sobrang ingat yung may-ari ng sasakyan. Ha? Masyado na maingat eh. Masyado maingat. Mahusay sa maintenance. Ilan ang tinakbo? Wala pang 40. Wala pa, pero 14 years na. 14 years na siya. 2010 na kasi ito eh. Itong Montero na to. So ngayon, anong naging problema niya? Ngayon nga, nag-hard starting na siya. Oo. Tapos puro luma na yung yung mga belt niya. Hindi nagpalit pa ng timing belt, no? Hindi pa, mulat sa pool. Oo. Ang binibilang niya ron, yung kailangan daw maka 80,000. Kilometer reading. Oo, Hindi niya 80,000. binibilang yung Taon kung ganong katagal na nang ginamit. Noong araw, Chip, di ba, pagka nagbibilang tayo niyan, dapat 80,000. Tsaka meron dong which becomes first, yung year or yung kilometer reading. Kilometer. So para ibinasim natin yung 80,000, kung halimbawa 10,000 a year ang gamit mo, 8 years din yun. 8 years yun. Oo. So ito, 14 years, ang tinakbo 40,000, parang ang gusto niya, umabot pa ng 80,000 bago siya magpalit. Bago siya magpalit ng timing belt. Ayan. Pero naunang nagka-problema yung hard starting. Ayan yung aming highest paid na mekaniko daw. So ayan po ang nangyari. Madumi na rin naman yung manifold. Hard starting siya, pero walang engine check. Walang check engine. Walang check engine. Ano sa tingin mo? Hindi, nasa mechanical ang problema natin. So inuna natin ngayon na tanggalin yung heater plug, glow plug. Oo, lahat pati mga singaw hanapin muna natin. Tapos mamaya i-vlog natin kung anong nakita natin. Sabi mo yung injectors na-test mo na. Ano ba nakita mo doon sa 4 na injectors? Yung isa maganda ang buga, yung tatlo masyadong manipis ang buga eh. Mahina. Pero pareho ng pressure. Pareho ng pressure. Mahina lang ang buga ng isa. Mahina ang buga ng isa. So yun, papakita namin sa inyo kung paano lilinisin, ikakalibrate ni Chip yung 4 na injectors nito. At ipapakita rin namin sa inyo yung nakialam ng injectors na ginamitan ng Yabi tubo. Meron po kami doon. So ipapakita namin sa inyo yan. Nakasira-sira yung injectors ng Yung galing sa Bataan. Hyundai Santa Fe pala yun. Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Galing pa ng Bataan, pinadala po sa amin dito yung injectors. Papakita po namin sa inyo. Pero dito, meron pang sinasabi si Chip. Sabi niya, since naman ito ay papalitan din ng timing belt, kasi nga yan kung makikita nyo, na rin wala nang ang numero to Yung tibay niya, 14 years, 14 years. Sabi mo, Chip, since tatanggalin na yung timing belt, ano pa yung pinapatanggal mong isa? Yung pressure pump, yung fuel pump, palitan ko na rin ng oil seal. Pwede rin panggalingan ng hard starting pag sumingaw dun sa oil seal. Paano mo naman nasabi yun? Nawawala yung pressure, nagpapalit hangin. Hangin? Kaya sa umaga, start ka na matagal para mapuno yung pressure. Pag puno na yun, under na siya. Under na, dire-diretso na. Dire-diretso na. So may chance pala talaga na yung high pressure pump magkaroon ng leak. Saan magli-leak yun? Doon sa oil seal mismo. Kalimitan yun ang sa gitna, 14 years. Siguro sira na. Meron tayong nagawa, Chip, yung Innova. Pinalitan natin ng pressure pump. Iyon, bihira ding magamit yun. Palagi nakatambay sa bahay. Diba? Tapos nasira yung pressure pump kasi kinalawang. So ito naman, 14 years, ang tinakbo, wala pang 40,000. So bihira din talagang gamitin to. Bihira talagang gamitin to. Kasi kung ginagamit mo ito madalas, yung 14 years na yun, 140,000 dapat yung average nun na tinakbo, na kilometrahe. Ito, wala pang 40,000. So, bihirang gamitin. Ang problema, yung mga oil seal, lalo na sa mga ganyan sa pump. Hindi naman oil yung diesel diba? So, titigas yung oil seal mo, hindi mo ginagamit. Tapos, pag pinaandar mo, magkakaroon talaga ng konting problema. Konti lang, minor pa lang sira. Wala namang diferensyang malaki. Yung mga bihirang gamitin na sasakyan, yan pa yung nagkakaroon ng problema kasi hindi umiikot yung dapat umikot Tapos pag gamit mo, punta tayong Baguio, diretso kagad ng Baguio. Nagkakaproblema. Dapat pagka nakaparada, nakahinto ang sasakyan nyo, bihira nyong gamitin. Magbayad po kayo ng magi-start man lang at mag-aatras abante.
para umikot pati gulong. Oo, at pati gulong kasi mauoblong din ang gulong nyo. Ganap ka nung kaibigan mo na yun lang, atrasabante lang konti kahit hindi na ilabas ng garahe. Hindi, pwede yun. Pero mas magaling ilalabas ng garahe. Ibabiyahe talaga no? Oo eh. Parang gulong mo, umikot-ikot naman. Pati differential, lahat. Pati mga preno. Kasi delikado rin po talaga. Mga bearing mo, may stock up ang ano yan. Mga bearing, matutuyo yung mga grasa. Pati baterya, masira. Hindi ginagamit. Mga kapatid, ito yung injector nung Montero. So ito yung hard starting sa umaga. Alamin natin kung ano yung problema. Pwede kasing dito rin sa injector or doon nga sa high pressure pump na pinapakatanggal ngayon ni Chip. Pero sabi kasi ni Chip, meron daw ditong yung tatlong mahinang bumuga ng diesel at yung isa na normal. Ilan ang pressure niyan, Chip? 2,800 pa rin. 2,800. Oo, pwede pero mga 3,000. 2,000. Anong tatak niya? Wala naman tarak. Boss, siguro yan. Okay, ganda yan, no? Ito yung normal. No. Ayan, mga kapatid, maganda yung buga nito. Oh. Ngayon, nahanapin natin kung ano yung sinasabi ni Chip na mahina. Kasi pag mahina, aandar nga, mag-aakyat baba yung piston mo, kung kaunti naman yung diesel na nandun sa loob, hard starting talaga yon. Kasi kakaunti yung diesel. Ito naman. Maingay lang yung nag-grinder doon sa kabila. Wala namang singaw. Walang singaw. So, yan, hina. Hina. Manipis, no? Manipis. Manipis pero pareho pressure niya. Parehas yung pressure dun kanina. Pero manipis siya, oh. Oo. Saka ang lakas ng singaw niya sa return. May diferensya siya, may bara na siya. Siguro kaya mahina yung buga dito lumalabas sa return eh. Ayan lakas Yung isa kanina mahina, ayan tingnan niyo yung tulo nito. Yung kanina halos hindi tumutulo kakaunti lang. So tignan pa ngayon natin yung iba. So ibig sabihin, barado doon sa pinaka-nozzle. So dahil sa hindi makalabas lahat yung diesel doon sa nozzle tip, lumalabas doon sa return. Bumabalik, no? Oo, bumabalik. Pumi-feedback siya. Ito, walang singaw. So ngayon, bubuksan dito para gumana yung ano niya. Wala na pala ito eh. Hindi, ito na excuse. Hindi pala nakakabit. Hindi pa nakakabit. Nakalimutan. Okay. Run. Ito medyo malakas din, pero malakas din ang sa return, Oo. Pero pareho lang siya. Ito maganda-ganda pa to. Yung isa masyadong maliit ang buga. Okay, isa na lang. Okay lang itong return. Run. So Chip, sabi mo dito, ilan yung dapat? Hindi, nag-ano ko sa 20 eh. Pare-pareha sila nasa 20, Tapos dito, ito medyo mahina. Mahina ito. Oo. Saka malakas din sa tingnan mo, sumisirit dito sa return Yan. So, kailangan magbalanse sila lahat. Kailangan balanse yung buga niyan. Tapos pati yung sa return. So ganun mga kapatid, hindi porke may bumubuga, okay. Kailangan pare-parehas yung buga nila. At pati yung mga lumalabas dun sa return, kailangan pare-parehas din. Kasi pagka talagang gumagana na yan, pag nakakabit na yan sa makina, yung mga diferensya na yun ang magbibigay ng problema. Ito naman mga kapatid, ito yung galing ng Bataan. So pinadala lang sa amin injector. Yung nagbukas itong una, hindi niya mabuksan, ginamitan ng lyabi tubo dito. So may video ako, mamaya pakita ko sa inyo yun, ginamitan ng lyabi tubo. Kaya ito, nagkasira-sira, Ayan, Yan, nagkasira-sira, Ginamitan kasi ng lyabi tubo. Ngayon, hindi natin alam kung ito ay nakadamage nung mismong injector sa loob. Pero nabilog na rin yung yung tornilyo, Chip, sa tingin mo kaya, Bilog na, mahirap nang bilog alisin na, yan. Ito pang Hyundai Santa Fe. So, mamaya, ito. Dapat ganito yun, Dapat ganyan itsura niya, Ay, nako. Wala, Wala, dead.
Wala eh. Oo. Dead siya. Sira, pundi. Oo. Oh, ayaw. Ayan, oh. Wala talagang lalabas na ano. Wala, hindi talaga under to. So yun, mga kapatid, dead yun. Wala talaga. Ayaw lumabas ng pressure. Kasi yung pinaka, ano niya, yung solenoid sa loob, yung winding, hindi niya mapagana yung solenoid na mag-open close. Kaya walang lalabas na ano, na diesel na ibubuga niya doon sa injector nozzle. Naman, try ulit natin. May makita lang na isa na ano, nabubuga. Kung malakas ang loob nyo, pwede naman talaga kayong mag-DIY. Pero simple lang din naman talaga yung trabaho sa kanya. Yun nga lang, kailangan yung bumili ng mga ganitong klaseng gamit. So, ayan. Wala, hindi umaandar. Oh. Run. Wala eh. Kahit na ibahin mo yung model. Boss. Wala. Ayaw bumaba. Barado. Dapat bababa yan kahit na walang kuryente. Ayun. So mga kapatid, eto, maliit ang chances nito. Maliit ang chances nito kasi mismong yung winding dito sa loob, no? Yung electrical nito may problema eh. Saka stock up eh. Oo. Kasi dapat pagkabit mo, no, dapat gumagana talaga kahit walang kuryente, dapat Oo, bababa yan. dapat bababa yan. Ito, nabuksan na eh. yan nga, Pinagbukas na eh. Tinry nila eh, no? Pero alam yan nung gumagawa na defective kasi galing to ng Bataan. Alam nila yan na defective na. Kaya lang yun nga, hindi nila mabuksan. Siguro yung may-ari, naghahanap pa siya ng konting pag-asa. Pero pag ganito po kasi, mas ma-i-advise namin, palit na po ito. Talagang palit na. Kung hindi kaya yung brand new, may mga surplus naman. Wala eh. Wala. Hindi kumaandar eh. Wala. Baka ma-damage pa yung ating calibrator. So yun, sigurado yung apat na to defective kasi yung tatlo gano'n na. Kung sakali mang may buo pang isa dito, hindi na rin natin isasabay doon sa bibili ng mga bago o kaya yung surplus. Sigurado magkaiba talaga yan ng performance. So yan, yung pumayari nito na taga Bataan, itatry muna naming mabuksan. Testingin ko rin, baka naman mali yung pagkakakabit kasi mukhang binuksan nila eh. Bakit ginagamit mo steel brass? Bakit yung iba grinder? O yan, turo mo na rin sa kanila eh. Ikaw naman eh, ang tagal-tagal mo nang ginagawa yan. Huwag grinder. Ha? Tsaka ini-steel brass to lang labas. Labas lang. Yung loob, hindi na. Hindi pwede. Ano ang panlinis sa loob? Ayun lang Ito. Yan. Yan. O, yan lang ang panlinis. Metal polish. Saka yung palad mo. Tsaka yung pwede basahan. Pwedeng basahan. Hindi magaspang kamay. Oo. Kung magaspang yung kamay, hindi pwede? Hindi. Sobra namang niyan. Kailangan medyo magaspang. Kailangan magaspang yung kamay. Oo, pero kung pino na parang kamay ng mayaman. Kamay ng mayamang senyorita. Oo, hindi pwede. Hindi pwede, masusugatan. Okay. So yan, binuksan na yung isa. Ito po yung pang Montero Sports na 14 years na. So ito, first time mabubuksan. Ayan, mga kapatid. First time to ha. Ayan, makikita nyo. First time. Pinong-pino yung thread niya, no? Oo. O ayan, mga kapatid, tignan nyo kung gaano kadumi, ha? Nalinis pa yung iba niyan. Oo. Ayan. Pakita mo sa kamay mo, Chip. Ayan yung mga pyesa, yung loob ng injector. Ayan. Oh. So yung mga pyesa na yan, napaka-importante. Pati yung washer na maliit na yun, ano? Tumutulo, grasa eh. Ayan yung dumi, oh. Okay. Konting linis lang ang katapat. Kamay lang talaga. Ayos na yan. Hindi naman siya malala. So yan, Chip, hindi pwede magkahalo-halo. One by one yan. One by one. Hindi pwede magkapalit-palit ng magkapalit-palit. Yung binuksan mo lahat yung apat, tapos pinagsama-sama mo. Pwede ba yun? Labo nun. Michael, intindihan mo yun, ha? Mga mamaya, sobrang sipag mo. Binuksan mo ng sabay-sabay. Tapos tinawag mo si Chip. Chip, bukas na. Ilan? 4.
Nasaan? Puzzle, ano? Hindi po pwede yun. Mag-iiba po talaga trabaho niyan. Magkakaproblema. Iba-iba kasi yung tension ng spring niyan di ba? Magkakaiba. Pero itong nozzle, kung brand new naman, kahit saan maitapat. Pare-parehas. Yan, ano tawag sa pyesa na yan? Ito yung pinaka-nozzle tip. Yan, nozzle tip. Yung hinahawakan mo, yung parang karayom. Oo, kasi isang assembly yan. Assembly. Yan. Alin ba yung hinahasa dyan? Ito lang. Yun, yung pinakakarayom, ang hinahasa. Pinakakarayom lang. Pero yung hinahasa, ano na yun? Diskarte na yun, solusyon na lang yun, ano? Hindi talaga advisable na hinahasa yan Ay, dapat palit. Oo, dapat palit. So ito, yung isa, ipapakita ko sa inyo ng buong buo kung paano ginagawa ni Chip. Mula kanina, nung binuksan natin, isinalang sa gato. Pwede namang dito siya linisin. Ayan, kung paano nilagyan niya ng metal polish, tapos basahan lang. Wag liha, wag liha. Baka liha gamitin niyo. Wag yung mga Scotch Brite, wag yung mga ganon. Pero pinaka-the best na yung basahan kasi yung foam nadudurog Pwedeng pumasok doon sa loob ng nozzle, no? Itong basahan, pinaka-safe talaga. Para ka lang nagbabapping ng pintura. Kailangan siyang kumintab din Kaya pag hindi mo makuha yung tamang kintab, alam mo, may problema na no? Magaspang siya. Magaspang na yun. So ito, yung pinakakarayom niya. Yan. So, banlaw sa diesel. Kailangan babanlawan. Tapos, testing ulit. Testing ulit, ipapasok. Kailangan, yun. Kung saan pumapasok siya. Sige nga, ulitin mo. Ang kailangan, pag inilagay mo, Yan. Yun. Hindi nakita, isa pa. Hindi ba nakita? Hindi nakita. Ito close up ko. Yun. Hindi dapat ihinto. Hindi, tuloy-tuloy lang yun. Tsaka yung ganun lang siyang kagaang. Slow motion, no? Parang ganun. So, pag huminto, may bara-bara pa yun. May bara-bara, makintab. Pakintab pa ulit. Pakintab pa ulit. Kailangan makintab na makintab. Ayan, galing, Ganun lang. Di nakaisa na. Oo, pwede namang i-DIY nyo. Huwag nyo nang testingin kung wala kayong DIY. Ang problema lang naman dyan, Chip, pag yung nabuo na nila ulit, tapos sobrang lakas ng buga, doon ka na nag-a-adjust, no? Doon ka na mag-a-adjust sa washer. Sa washer. Mag-a-adjust ka na mga... Sa spring nag-a-adjust. Pagka naman kulang ang buga, magkakalso tayo ng... Kapiraso lang naman. So, yun. Kapirasong lata lang. So, pagka meron kaming ganyan, ipapakita din namin sa inyo kung paano diskarte na yun So, hindi na yun yung normal talaga kasi hanggat maaari, bilan mo ng bagong nozzle tip sana. Di ba? Yun yung pinaka-the best. Pero dito nga, magtitipid ka. Pwede basta papainumin mo lang ng Coke in can si Chip, no? Oo, ayos na yun. Bakit Coke in can, Chip? Kasi kukunin ko yung lata. Yung aluminum. Kukunin niya yung aluminum nun, yun yung ipangkakalso niya. Ayan. Basta magdadala lang ng Coke in can. Ginamitan na rin ng aming Aeropack na cleaner. Okay na. Okay na. Pagka nabuo ko, testingin natin ulit. So buuin mo kaya yung isa na yan. Okay. Para maisara natin yung video natin dito. Ayan, ano yan? Guide lang yan, guide. Parang dowel, no? Dowel. Dowel, yun. Kailangan pumasok yung tatlo na yun. Oo. Okay. Wala naiwan. Wala. Mga kami, naiwan. Yung crudo. Dumi na lang naiwan. Pwede na yan, boss. So ayan, mga kapatid, napaka-importante na ito yung mga tools na gagamitin nyo, pati yung aming basin, no? Ano to? Stainless talaga. Para dito lang yan, hindi namin ginagamit sa iba yan. Tapos ito, Chip, testingin natin. Pag maganda na yung buga niyan, go na yun. Go na yan. Okay. Pakihigpit. Yan, higpitan. Ito mga kapatid, nilalagay talaga sa gato. O kaya talagang dapat may pangontra ka. Yung galing doon sa Hyundai na Santa Fe, talagang pinilit nilang buksan ng wala silang gato. Yabi tubo ginamit. Yabi tubo ginamit. Nasira yung injector. O yan, igagato mo, kukontrahin ng gato, saka ka maghihigpit. Yan.
Isa lang muna ang nilinis namin. Yung paglilinis lang ang maipapakita namin sa inyo. Kasi yung 4 naman na to, tinesting namin, bumubuga naman lahat sila. Merong dumi nga, kaya mahina yung 3 na injectors. So ito na yung nalinis na isa. Nakita nyo naman yung dumi kanina. Hindi naman sobrang dumi, pero pwede mag-cause din yun ng problema para hindi maglaro yung karayom. Yung calibrator mo, marami-rami na rin, no? Ayan, dapat. Ayan, walang singaw. Unti-unti siyang bumababa. Oh, yung kanina hindi, Yung ano? isa kanina, stuck Yung up. sa Hyundai, no? Hindi, no? Oh. Tapos, pag nag-run tayo, ano ba to? Boss. Boss, ano? Boss? Boss. Oo, yan, nakalagay na sa boss. Sa boss na. Orang ko na. Yan Ayun, na. no? Yun ang talagang buga. Yan Ayan, ang no? buga niya. Oh, yan ang Yan. talagang buga. So, dapat lahat ngayon, nung 4 ganyan, pantay-pantay. Tsaka nasa 20 tayo. Oh, tapos yung pressure, 20, bumubuga siya. O, yan, oh. Oh, Bali, 20. 3,000 PSI. 3,000 PSI. Ayan, okay na ito. Okay na yan. Mga kapatid, maganda na to. medyo mahaba pa yung trabaho doon sa Montero. Kaya bibigyan ko na lang kayo ng update dyan. So, tatapusin muna natin to dito, itong sa calibration, dito sa injectors. At susunod na lang natin yung mga updates. Kung may mga question po kayo tungkol dito, mag-message lang po kayo sa FB page namin o kaya sa messenger ko o kaya hanapin nyo rin yung messenger ni Chief, RTR June. O, ayan, RTR June. Ayan, RTR June. Nakamotorsiklo po siya. Mag-message lang po kayo sa kanya. Mga kapatid, ang laki nitong Chevrolet na to. Kapag po ito ay nag-low power, hindi mo talaga to mapapaandar ng maayos. Buti na lang, nakaakyat pa po sa amin dito sa Antipolo. So may nakita po kaming problema dito, simpleng-simple lang. Kaya lang, nung ipinagawa ito doon sa ibang talyer, ang gusto palitan yung catalytic converter, napakamahal. So ngayon, pinalinis muna ni Bisor June yung dalawang, ano nga yun, Bisor June? Sir, Ano yung pinalinis mo? yung ano niya po, yung bank 1 ng oxygen sensor tsaka bank 2 po. Bank 2. So yung bank 1, yun yung main, tapos yung bank 2, yun naman yung nag-gauge doon sa catalytic converter. Opo. Ano nakita mo? Marumi, sir. Sobrang dumi. Opo. May mga ari-ari baba yung Oo. ano. Talagang Oxygen sensor niya. parang kumbaga sa ano, nagpuputik. Opo. Meron siya. Okay. So, yun po mga kapatid, nilinis niya yung sensor na yun. Hindi na natin na-videohan kanina dahil kailangan ikabit kagad dahil sa laki ng sasakyan na to, tingnan nyo po, naharangan lahat itong mga nandito sa loob. So, naikabit na yan ni Bisor June. Ngayon, papaanda rin natin, titignan natin kung nawala na yung check engine. Tandaan nyo po mga kapatid kapag ang nagka-problema talaga oxygen sensor, 1 or 2, talagang nagkakaroon yan ng malaking epekto doon sa performance ng makina. At karamihan nga po, talagang naglo-low power yan. Kung hindi man low power, nag-jerk. So, minsan, tumatakbo ka ng mabilis, bigla na lang mawawala yung power. So, isa po yan sa pwedeng cause na nangyayari kapag ang inyong oxygen sensor ay marumi. Oh, Bisor June, pwede na bang i-testing yan? Sige po. Sige, testing mo. Nasaan ba susi niyan? Gasolina to eh. Ang lakas sa gasolina nito. Ito yata yung kumukonsumo lang ng 3 kilometers per liter. Grabe. Sobrang lakas sa gasolina nito. Ito, tingnan mo, cameraman. Maganda siguro kung nakasakay ka. Sakay ka. Kanina may check engine pa to. Meron, no? Oh, ngayon. Sige, testing. Wala na. Dito po yung check engine. Ayun, wala na. O, dito ka, Marco, wala na yung check engine. Dapat nandun, no? So, wala na siyang check engine. So, pwede mo bang i-revolution yan? Sabi, lakas sa gasolina niyan. Pagka may problema ang oxygen sensor, hindi mo yan mare-rev ng gano'n na dire-diretso. Hindi mo yan mare-rev. So, ngayon, talagang kitang-kita na okay na siya, wala na yung check engine. Hindi nga tayo gumamit, hindi mo dinilit, no? Di na. Pagkalinis, iniran mo na lang o nag-delete ka? Di na. Hindi na, nag-relearn na kagad siya. So, ganun lang po yun. Sa totoo lang, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo yung scanner para mag-delete ng trouble codes. So, ito, nung naayos na, nalinis na yung oxygen sensor, ibinalik lang,
Tapos doon mismo doon sa Bank 1, nagparaan kami ng fluid doon nagparaan kami ng yung panlinis natin yung Aeropack, nagparaan kami doon. Tapos yun nga nirevolusyon na nasabay nang dumaan yung konting dumi doon. So nilinis din namin yung dalawang sinasaksakan mismo ng oxygen sensor kasi pwedeng na-trap doon yung mga dumi. So ngayon Marco, since okay na to, Bisor Jun, ano masabi mo? Yung invite mo sila sa channel mo. Ito pong si Bisor Jun, may channel na po ito. Ano yung channel mo? Tingin sa camera Ha? Ano ko lang yung Partners TV. Partners TV. Opo. So mga kapatid, subscribe nyo po yung Partners TV kasi po ang usapan namin ito si Bisor Jun, lahat ng mga small length, yung mga short length namin na mga vlogs, lalo na pag kami ginawa siya na kailangan ipakita sa inyo, gagawin ni Bisor Jun kaagad yun para mai-upload doon sa kanyang YouTube channel. Tapos ako naman yung long form na vlogs. Mga tutorial. So, pero yung mga instant, si Bisor Jun ang bahala doon. Yung mga kailangan makuha nyo kaagad. Rekta yun kung paano niya ginagawa. Ano nga yun? Ano nga yung channel mo? Partners TV. Partners TV, yan. Anong pangalan nila? Anong pangalan mo doon? Junjun pa rin. Jun pa Ayan rin po, si Junjun. So, natapos na kami dito. Ang maganda rito, hindi na gumastos ng 100,000 yung may-ari. Kasi ang sabi daw po nung gumagawa, papalitan daw po yung catalytic converter. Hindi naman po, dumumi lang yung oxygen sensor bank 1 at yung oxygen sensor bank 2. Yan. Hanggang sa muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Ingat doon.